Pero sa totoo lang, separate kasi yun eh. Tinanong niya ko dun sa office niya. May tinanong din siya sa akin. Yung kay Sir Monte de Ramos, yun yung mahaba-haba ng mga tanong-tanong niya. So ito po yung sinasabi ni Mr. Villanueva kanina na maliit yung opisina, meron siyang sariling office, kayo po Opo. nasa labas. Doon po yung connection po kayo ni Monte de Ramos. Tapos at a latter time, pumasok po kayo sa opisina mismo ni Opo. Mr. Villanueva. At meron rin kayong interrogation na pong nangyari po. And ano po, Your Honor, I cannot exactly remember if nauna ba si Sir Wilkins o yung si Sir Monte de Ramos. Pero I was interrogated in the same day po na kasi ito lang yung tinanong sa akin ni Sir Wilkins na Jed, ituro mo kung saan pa yung mga laboratory ng asawa mo kasi parang ito yung bargain para makalaya ko. Sabi ko sa kanya, hindi ko nga alam po yung asawa ko na may laboratory, paano ko ituturo na meron siyang ibang laboratory. Eh, kayo naman ang nag-surveillance. So, actually, I was sarcastic at that time. I'm sorry for that. Nasagot ko talaga siya, bakit mo ko tatanungin? Kayo naman ang nag-surveillance. Alam nyo kung saan yung mga laboratory ng asawa ko, kung meron nga. Bakit akong tinatanong nyo? So, medyo na ano siya doon, na-offend siguro siya doon. I can still remember at that time kasi hinahawakan ko yung baby ko. Nung tinatanong niya ako kung saan-saan pa daw yung mga laboratory ng asawa ko. Sige po. And I would ask you, Mr. Villanueva, what he's made it clear that he does not, hindi niya po naaalala na kayo po ay tinanong po niya at the time. So, we'll take that testimony as it on its face po. No? So, Ms. Pilapil, si Monte de Ramos, mahaba-habang investigation, si Mr. Villanueva, according to your testimony, may konting investigation rin po sa inyo. May si Carillo po ba ay nag-interrogate po sa inyo or any other members na kilala po ninyo? Si Sir Carillo, nag-ano din siya sa akin, may mga tanong-tanong. Actually, naalala ko yun, pinapunta ko doon sa likod ng office ng PDEA. Hindi talaga sa office. Nagtaka nga ako bakit doon ako dinala. Yung parang, ewan ko doon, parang may maliit na, parang shade lang doon. Hindi ko rin kilala yung mga tao na nag-interrogate sa akin. Marami sila actually. Binibidyo pang ako nila while nagatanong sila sa akin. Doon sila, pero hindi ko talaga sila kilala kung sino sila. Sige po. And naimbita ulit po kayo sa PDEA, no? Noong January 4. Opo, Your Honor. And sino po yung mga nag-investigate po sa'yo? Can you give us a rundown po gaya nung ginawa mo po dito for January 1? Sino pong unang... The same pa rin people. Kaya nga ito, hindi ko sila makalimutan kasi ito silang dalawa, si Val Carillo at saka yung si Monte de Ramos. Sila po yung yung palagi nagtatanong po sa akin, Your Honor. Separately, hindi magkasabay. Hindi. Iba-iba. Separately January 4. Opo. Nung January 4, na-investigate, na-interrogate, na-question po ba kayo ni Mr. Villanueva? Hindi ko na po maalala. Once lang po na... So January 1 po yung naalala? Once lang talaga. Naalala ko na yun lang. Tinanong niya po yung tungkol doon. So going back po sa iyong investigation ng January 1, nabanggit po ninyo na tinatanong po kayo kung may mga laboratories or whatnot. But based on sa sinumpaang salaysay po ninyo, nabanggit nyo na tinanong rin naman kayo kung ano po yung inyong mga negosyo. At doon mo po nabanggit, no? Dito binanggit po ninyo na candies at chocolates yung iyong distribution doon sa Agdao. Opo. And nabanggit po ninyo na binili nyo rin yung Dumoy para iparenta. Binili rin po, meron rin po kayong paggawa ng foam at metal sa Bunawan. At of course, yung Arlene apartment, doon po kayo nakatira. So coincidentally, ito rin po yung 4 locations na naging target po ng investigation and raid ng PDEA. Tama po ba? Hindi ko nga po alam na sinusurveillance po ako, Your Honor. Honestly, wala kong alam. Pero yun nga po, ito yung mga localities, ito yung mga location. Itong mga binanggit mo po dito, yun mismo yung mga O kasi yun po yung parang routine ko po araw-araw. Okay po. So at the time po, nung nalaman po ninyo na based on the investigation, halimbawa, yung paggawaan po ninyo ng foam and mattress sa Bunawan, nahanapan pala ng air scrubber. Yung inyong warehouse sa Agdao na supposedly for distribution of candies and chocolates, nahanapan pala ng mga precursor chemicals. I'm sure may mga pictures po yun na pinalabas. Nagulat po ba kayo? Honestly po, Your Honor, hindi ko po talaga alam na meron yung mga scrubber, yung mga gina-mention po ni Sir Wilkins. Wala pa akong alam doon. Kasi
Pag pupunta po ako sa office, sa area, usually sa office po ako kasi nga ako ngayon nag-a-account po sa business po. Back po sa binanggit po ninyo tungkol sa Arlene apartment. Sabi po ninyo sa inyong apartment, 5 po kayo, no? That's, sorry, 6. Ikaw po yun, yung inyong asawa, yung inyong kapatid, mother-in-law, father-in-law, at kasambahay. Tama po ba? Anak ko po. Ay, at anak pa. So, 7. Tapos, yung in the other rented apartments na mga Chinese nationals rin, may naalala po kayong number kung ilan po sila doon? Ilan pong... Yung, kasi kami, door 1 po kami, Your Honor. Tapos yung door 2, si din yun ang apelido, pero hindi ko sila kilala. Mga Chinese din yun. Yung 3, yung 4, hindi ko nakilala. Yung sa 7 lang po. Pero total number of occupants po, maaalala po ba ninyo? In addition to the 7 na kayo po sa inyong apartment. Hindi ko talaga maano, Your Honor, kung ilan po talaga yung sila. Kasi nung dinala po kami doon sa PDEA, pinasakay po kami lahat, pero hindi ko po alam kung ilan kami at that time po, Your Honor. Sa bagay po, no, inamin naman ni Mr. Villanueva na nung kinuha po kayo from Arlene apartment, separate na po kayo to different offices. So hindi sabay-sabay yung based on the blotter na 13 personalities. Sige po. One last question po, no, kasi sana po naintindihan po ninyo na naramdaman ko po yung sinasabi po ninyo earlier to the Honorable Chairman. Masakit po na balikan tong experience. Pero I hope you understand, kailangan po namin ito kasi nga po marami ng mga pieces of evidence and testimony na lumalabas ulit. This is why we have to revisit po yung nangyari. And one of those mentioned was that of, 2 of them actually, yung testimony ni Arturo Las Cañas and ni Colonel Asierto. At may nabanggit po na personalities dito. Nung una, si Mr. Hong Ming Yang, na naitanong na po sa inyo and you confirmed na kilala po ninyo. But I also have to bring up si Mr. Johnson Chua, and I think this was also questioned by, I think, Chair Barbers, I think. Kilala niyo po ba si Mr. Johnson Chua? Kilala ko po siya kasi siya po yung nag-rent ng door 7. So kasama rin po siya sa Arlene apartment. Opo. May pamilya po siya eh. May asawa siya at saka anak. Siya po ba ay kasosyo rin po ninyo in yung sa Dumoy, yung sa Agdao, yung sa Punawan? Hindi ko po maalala pero sila, friend po sila ng asawa ko po. Malapit na magkaibigan po ba? Or Siguro kasi nga yung, 'di ba, kapitbahay, tapos minsan kasi nagmamadyong sila doon. Yun lang. Parang yun lang ang parang nakikita ko na nila, na pumupunta siya doon. Maglalaro ng mahjong po. Mr. Chair, may we know from the Secretariat if we have a picture of Mr. Johnson Chua, just for confirmation. Do we have a picture of Mr. Johnson Chua? Comsec? Well, Mr. Chair, while that's being done... Not on our files, but we will ask the Secretariat to look for it. Sige po. Mr. Chair, actually my questioning is done. I'll just reserve for other time. Siguro when the picture is ready, we'll just Okay. flash it. But with that, I'd like to conclude my interpellation. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Gutierrez. Just a clarification kay General Wilkins Villanueva. So, Wilkins, ilang buwan yung sinorveillance si Alan C? 3 months, Mr. Chair. So, dun ba sa 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair eh. So, hindi... Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asierto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Hindi, Michael pero Yang. ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka AIDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si AIDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya sinare sa iyo yung information, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap
timbangin kung ano ba yung ano rito issue. But, we will get to that more comprehensively in the next probably quad hearing, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin kay Mr. Wilk, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no? Di ba? Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Oh, kita mo, tinan mo ugali mo. May ugali ka pang hindi maganda rito. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. At the time that you were actually telling us who you are and your family, you mentioned Michael Yang and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get record para makita dyan, malaman natin. Mr. Chairman, thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, no? It still remains a puzzle to most of us, considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto, meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, kasama mo yun, pati si Carillo. Kayo nagsisurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C, sinabi mismo ng asawa ni Alan C na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that and then we will ask the next interpellator. Sige, yes, General Ito na nga Wilkins. kasi, Mr. Chair, kasama ng team ko yung AIDSOT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair. Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na share sa iyo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair. So walang exchange of information kayo. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim. Alex Kim, Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi like example, no, ito si Alan C., Chinese citizen ito. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi nyo yan o natisod nyo yan sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng nasabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next Quadcom hearing. And I hope you will still be here to cooperate with us, General Wilkins. Mr. Chair, Yes, I'd just like to share my observation in connection Share- with what you said. Okay, No short questions, just observation. observation lang. And then we now move to Chairman. Congressman Ernix Junicio. Sige, Congressman Kit. Yes, sir. Yes, because I also questioned Director Wilkins about it before. And he mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Living lang. No? Nakatira lang doon sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of interest. Just because they were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinick up mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na pinupuntahan, sabi ni Jed C, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and
residing near Alan C. Yet hindi mo pinick up yung taong kausap nila at kanegosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kit. Can we show a picture of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin muna natin kaya no. Miss Jed Pilapilsi, kilala mo ba yan? Ayun, sa likod. Ayun. Ito, sa harapan mo. Ito. Yung mukha niya po, parang almost the same, parang ganyan. Kaya lang kasi yung picture niya, Kanino? parang madumi, ano ba yan? Kaninong mukha yan? Yan si Johnson Chua po. Okay, Johnson Chua. Okay, sige, salamat. Thank you, ha. Hindi yan madumi. Luma lang yung picture. Okay, sige, thank you. Next, we'd like to acknowledge... Mr. Chairman, Yes, is the SDS... meron lang akong kay General Wilkins. General Wilkins,